Welcome back mga ka-TV. Ang video na tatalakayin natin ngayon ay ang Chapter 6 ng Failure Frame. I became the strongest and annihilated everything with low-level spells. At kung bago ka lang sa channel ko ay huwag mahiyang mag-like, subscribe o follow at i-click ang notification bell para ma-notify ka sa susunod na video. Isang grupo ng mga walang awang individual na kilala bilang Divine White Savages ang humarap kay Memory sa isang tensyong pagtutuos. Hinihingi na sabihin niya kung nasaan at saan papunta ang isang babaeng inaakala nilang kasama niya. Sa kabila ng kanilang mga banta na magiging masakit ang kanyang kamatayan kung hindi siya makikipagtulungan, nagpipigil ng galit si Memory at iginiit na isa lamang siyang lagalag. Si Zalash Finebird, isa sa mga Savages, ay kinutya ang kanyang kalagayan, binabanggit ang kanyang malas. Inutusan ni Zalash si Magats, isa pang kasapi, na subukan ang bagong simitar kay Memory. Si Magats, nasabik gamitin ang kanyang sandata, ay nagmamalaki sa kanyang natatanging pamamaraan ng pakikipaglaban at naghahanda ng putulin ang mga bahagi ng katawan ni Memory isa-isa. Subalit, wala sa plano ni Memory ang sumuko ng walang laban. Sa desperadong hakbang, ginamit niya ang kanyang kakayahan sa pagparalisa sa mga kalaban na nagpapahinto sa kanila sa pagkilos. Nagulat sa kanyang sariling kapangyarihan, napagtanto niyang epektibo ang kanyang abnormal state skill sa mga tao, hindi tulad ng sa Diyosa. Habang paralisado ang mga Savages, nagpasya si Memory na tapusin ang kanilang buhay gamit ang kanyang kasanayang lason, nagmumuni-muni kung bakit wala siyang nararamdamang pagsisisi sa unang pagkakataon na pumatay siya ng kapwa-tao. Naisip niyang ang kanyang kawalan ng pagsisisi ay dahil sa masamang kalikasan ng mga ito. Nag-aalala na baka siya ay matunton, kinuha lamang niya ang pera ng mga ito, iniwan ang kanilang kagamitan. Ang kanyang alagang slime, si Piggymaru, ay nagpaalerto sa kanya tungkol sa isa pang presensya sa malapit, na marahil ay ang babaeng binanggit ng mga Savages. Nainganyo at maingat, iniisip ni Memory ang kanyang susunod na hakbang, agad niyang nakatagpo ang isang babaeng elf, ang mismong taong tinutugis ng mga Savages. Ginamit niya si Piggymaru bilang pain at pinaparalisa ang babae, ngunit mabilis na napagtanto na hindi ito taglay ang parehong uhaw sa dugo tulad ng mga Savages. Napagtanto niyang may potensyal ito para sa maayos na pag-uusap, kaya pinalaya niya ang bibig ng babae at tinanong ito. Ang babaeng elf, na sa simula ay maingat, ay napagtantong hindi kasama ni Memory ang mga Savages at nagsimulang ibaba ang kanyang depensa. Ginamit niya ang kanyang mga espiritu ng hangin upang tiyakin ang katapatan ni Memory at nagpasya na makipagtulungan. Itinuring si Memory bilang tagapagligtas matapos malamang pinatay niya ang mga tumutugis sa kanya. Si Memory, na nananatiling maingat, ay ipinaliwanag ang kanyang pangangailangan ng impormasyon tungkol sa pinakamalapit na nayon at ang nakapaligid na lugar na nagpapahiwatig na hindi siya mula sa rehiyon. Ang babaeng elf, na nararamdaman ang kanyang katapatan, ay nagbigay ng impormasyon. Ngunit bigla nagtanong ulit si Memory tungkol sa scroll na hindi niya maintindihan, na kinalaking gulat ng elf girl nang makita ito. At diyan nagtatapos ang Chapter 6 ng Failure Frame. Ano kaya ang dahilan kung bakit nagulat ang elf girl? Alamin natin yan sa susunod na kabanata. Muli, kung bago ka lang sa channel ko ay huwag kalimutan mag-like, subscribe o follow upang ma-notify ka sa susunod na video. Maraming salamat.